debate o yung nakikipag-engage po ng Mga 10 apologetics siguro. ito po ay libre. Bira ko lang po ginagawa ito. Kasi ito pong mga lecture na binibigay ko po ay tinuturo ko po doon sa... Pala desisyon. Sa... Kailangan ko rin matulog ng aga, no? School po, sa mga estudyante ko. On how Wait to lang. develop. Thank you very much, Indominus, for joining. Thank you. Ito pong tinuturo ko sa mga estudyante ko kasi ito po ang focus namin sa philosophy, particularly sa logic o yung subject po na critical thinking. Thank you very much, Virtual, for joining. Short lecture lang naman itong part 2 na ito. Nakikita niyo po ba yung Sige, Padre. Yung slides po? Nabalitaan mo ba yun? Hinagano siya, nagpanggap siyang pare. Mag-uumpisa po tayo sa objective. Narinig mo rin ba yun sa live niya? Thank you very much, Virtual. Salamat po inyo. Tapos So there are pero nag-sorry 3 naman na siya. objectives po ng Naiyak part siya 2 lecture na ito. Number 1 is to lay down the good effects of having a critical mind or attitude sa mga nakikipag-diskusyon. Okay? And number 2, to discuss yung mga barriers o yung mga balakid. Ay, Ken, hindi ka ba magpapalit ng TikTok tao na nakikipag-diskusyon o nakikipag-engage sa kapwa nila discussants o nakikipag-debate ay ayaw niya na maging critical thinker. So, i-bring out kaya po natin San Jose, diba? And number 3, good evening, Barbie. Number 3, magbibigay po ako ng mga major activities po mamaya kung paano po i-develop ang critical thinking ng isang Bakit kaya ganito yung tinapik ni Prof. Manny, no? Siguro dahil konti na yung critical thinker sa TikTok. Pagtanaw, pagbisita sa room ko po. Sensya na po kayo kung halimbawa po hindi po ako makapag-invite ngayon kasi sa ibang live. Nasira kasi yun nawalan ng internet po yung laptop ko kaya hindi ko maipakita sa TikTok live yung aking PowerPoint kaya ang ginawa ko na lang device ayon sa suggestion ni Sister Lot at ng aking anak ay ika-camera ko na lang yung mismong PowerPoint ko. So let us start po sa short lecture lang naman po ito. So mag-i-start po ako, bibigay lang po ako ng summary doon sa mga hindi po nakapakinig ng part 1. Ito lang naman po ang diniscuss na po noong part 1, yung necessity, yung meaning, yung function, o yung attribute ng isang critical thinker at saka yung attribute ng non or less critical thinker na tao. Nakikita nyo po ba kahit paano yung PowerPoint? Nababasa naman kaya po muna ako, maaga pa naman no? Kwan. Magandang gabi, Kwan, Sister, Sir 880. So, bagong malapit. Maraming salamat po, Overture, at readable naman. Okay? So, bibigay lang naman po ako ng preview, doon sa mga hindi po nakapakinig, summary na lang po ito. Na sinabi natin na ang critical thinking ay napakahalaga sa isang tao because of the necessary presuppositions. Ano po yung number 1 na presupposition na bigyan natin ng consideration? No, number 1, ang tao po ay isang thinking being, okay? Siya ay nag-iisip at nagrarason na tao.
Second presupposition na ang tao po ay isang matanong na nilalang. Okay? Napakarami po niyang tanong sa buhay. At madalas itong maraming tanong na ito, confusing tanong na ito, ay kailangan sagutin po niya ito. Number 3, na ang tao po ay minsan skeptic siya o marami siyang alinlangan sa kanyang buhay, sa kanyang kaisipan. Number 4, na ang tao po ay mahilig mag-search sa kasagutan sa kanyang mga katanungan at saka sa mga katotohanan. Ano po ba ito? Tama ba ito? And number 5, na ang tao po ay hindi maiwasan na meron siyang mga hypothesis or mga beliefs sa kanyang isip. Ngayon, naniniwala siya na mahal siya ng kanyang magulang, naniniwala siya na ganito, ganyan, etc. Okay? So, ito mga kadahilanan po kung bakit necessary po ang critical thinking. Hindi po ba ako mabilis magsalita po? Tama lang po ba ang pacing ng aking salita? Paki-comment naman po. Kasi baka mamaya mabilis masyad. Ay, okay, thank you. Maraming salamat po. Okay? So, isa pa sa binigkas na isiniwalat ko nung linggo ay kung anong po ang meaning and definition ng critical thinking. At napag-alaman namin na ang critical thinking po pala ito palang skill. So kung ito ay isang skill o isang talent o isang cognitive skill, ito po pala ay dinedevelop. At kailangan ma-develop sa isang tao parang basketball skill talent. Ano po yung mga skills na ito, yung mga general skills na po na ito na i-develop? And number 1, the skill of identifying, of analyzing, or evaluating. Ano yung mga ine-evaluate po? Yung mga argument claims o truth claims ng ibang tao at ng ating sarili natin. Yung mga statements na binibitawan ng mga kadiskusyon natin at yung mga impormasyon na napapakinggan po natin sa social media at etc. At higit sa lahat, yung mga positions o standpoint o viewpoint ng mga ibang tao, lalo na yung mga kadiskussions po natin. So yan po pala ang ibig sabihin ng critical thinking. Ito po pala ay isang skill na dinedevelop po. So makita nyo kung na ito pala ay science. Okay? Ito pala po ay siyensya to develop our critical thinking skills. Ngayon, naipaliwanag din po natin kung ano yung mga mahalagang gampanin o functions ng critical thinking. Number 1, mostly in a critical thinking subject course, we're going to identify yung mga biases ng mga kausap po natin. Pati tayo, yung personal biases natin. Number 2, we are going to expose yung fallacies and misrepresentations ng mga kausap natin. Importante po ito. Otherwise, kung hindi po natin i-expose o ma-detect yung mga fallacies ng kanilang reasoning, dadalhin po nila tayo. Kasi ang pagkaalam, ay tama siya. Pero hindi natin alam na he is already reasoning fallaciously. Okay? Number 3, we are going to criticize assumptions and presuppositions. Bakit? Kasi yung kanyang bang assumption o presupposition po ba ay logical, necessary, or unwarranted o illogical? Okay? And the last one na function is we are going to evaluate yung premises na ginagamit niya at pati yung conclusions na dinederive ng mga kadiskusyon po natin. So yan po yung mga mahalagang function po ng critical thinking na dapat alamin ng mga taong nakikipag-discuss sa TikTok. Okay? Ngayon, dun po sa pang-apat na slide, ang binanggit ko lang naman po ay to
enumerate. Ano po ba yung mga attributes o characteristic mark ng isang taong critical thinker? Number 1, ito po, na ang critical thinker ay dapat meron siyang ability to listen. At ito na-observe ko wala at kulang sa atin mga nakikipag-diskusyon. Ayaw natin makinig muna kung ano yung sinasabing kabuuan ng ating mga kadiskusyon. Ayaw. Hanggang maaari, kinakat na natin. Okay? Pero pag ikaw po ay critical thinker, kailangan namnamin mo, unawain mo kung ano ba ibig sabihin ng kausap kong ito. Ano talaga paano tumatagbo ang kaisipan niya? Saan niya dinadala yung kanyang argumento? Para sa ganon, maunawaan natin siya. Okay? Number 2, na ang attribute pala po ng isang legit o na makikita natin na critical thinker ay siya yung open. Open, saan? Saan siya magiging open? Open siya sa mga ideas and insights ng kausap niya, hindi yung sarado kaagad siya. Kasi wala pong magaganap na productive na dialogue kung ikaw lang ang magsasalita at siya ay hindi ka open doon sa insights and ideas niya. Kasi wala naman pong nagdi-discuss na iniisip mo na pag nagsalita ka na lahat ng sinasabi mo tama na. Ay wala pong ganun. Okay? And number 3, na itong critical thinker na ito ay he has the allowance. Kailangan mag-allow siya ng multiple insights and meanings coming from others. Bakit? Kasi ang insight po o ang isang idea ng kausap po natin ay iba po sa insight at idea natin. At ang meaning na ginagamit niya sa terminolohiya niya o sa konsepto niya ay iba po sa meaning natin. So, paano tayo magkaroon ng unawaan o shared meaning or understanding doon sa issue na pinag-uusapan natin kung hindi ka mag-aalaw ng multiple insights coming sa mga kadiskusyon mo? Paano? Kung ang pipilitin mo lang pakinggan yung pinipili mo na insights ng kaibigan mo o kaya yung sarili mo. So wala pong productive na discussion ang magaganap po niya. Okay? And the last one sa part 1 ay ito naman po yung mga attributes ng mga taong non or less critical thinkers. Number 1, selective sila sa kanilang hearing. Pansin nyo po. At kahit, yes, hindi uso yan dito. Pero at least papaano na umalis na tayo sa tinatawag na old paradigm or attitude natin kung gusto natin mag-grow. Kaya nga nandito po ako eh. Okay? Kasi kung isipin na ganito na ako mag-rason o ganito na po, di ibig sabihin there is no room for improvement sa ating pag-iisip at pagrarason kung nasanay po tayo sa ganyang actuation or attitude natin. Kaya nga ito ang attribute ng isang non-critical thinker o less critical thinker na tao. Selective sa kanyang hearing o sa kanyang pinapakinggan. Kung ano lang yung gusto niyang pakinggan yun. At madalas, pansin nyo, nakikinig siya at yung pinakikinggan niya, yung mali ng kausap niya. Pansin nyo po yun. Kung paano niya aatakihin yung mali sa sinasabi ng kausap niya. Ay hindi po ito active listening, kundi selective hearing. Bias hearing po ito. So tanong, kung iyan ang motibo mo, kung bakit ka nakikinig sa kanya o binibigyan mo siya ng minuto para magsalita, para atakihin, okay, yung mali doon sa sinabi niya ay hindi yung buong sinabi niya,
yung gusto niyang ipahiwatig, then wala pong produktibong pag-uusap na wala pong madedevelop, wala pong mareresolve at hindi po maganda ang magiging kalalabasan ng usapan niyo po. Okay, pangalawang attitude ng isang non-critical thinker, ito po yung mga self-asserting na tao. Ano po ibig sabihin na to? Na ito, pag ang tao nakikita nyo, sila lang yung gusto nila, sila lang yung magsasalita, at gusto po nila kung ano yung ideas nila na sinasalita, para sa kanila, yun lang ang dapat pakinggan. Kasi para sa kanila, yun lang ang tama. Ay, hindi po ito attribute na isang critical thinker na tao. Next, itong non-critical thinker na tao ay madalas pag nakikipag-usap siya, nagkakaroon na po kaagad siya ng prejudgment doon sa mga insights at ideas ng kausap po niya. Ay, sa pagka gano'n, wala po tayong madederive na magandang usapan pagka ganyan ang attitude ng isang tao sa kanyang kausap. Kaya madalas, itong tao ito ay self-defending. Ano ang dinidepensa niya? Yung lang kanyang ideas, yung kanilang doktrina, yun lang kanyang paniniwala at wala na pong iba. So, yan po ang diniscuss ko po nung part 1. Ngayon, pupunta na po tayo sa part. Pasensya na po kayo, mga kapatid, na tamaan ang tamaan. To whom it may concern. Ngayon, kung gusto nyo mag-grow sa inyong thinking abilities and reasoning abilities, titignan natin kung ano po ba ang pwede kong baguhin. Parang ako ang pinatamaan ni Prof. Dion. Hindi po. Makakatoliko ka man, INC ka man, evangelical ka man, atheist ka man, ay hindi po. Para sa lahat, kasi lahat po tayo ay pare-parehong tao po. Wala po akong pinatatamaan po dito. Okay? So pupunta na po tayo sa part 2. Ayan yung mga effects of critical thinking. Nakikita nyo po ba? Visible po ba? Okay. Ikaw, isolation ha. Mamaya titignan natin kung kasama Maraming salamat, Tito Freddy, for joining me again in my classroom. Pag-usapan po natin yung mga major effects po ng critical thinking. Yung mabubuting epekto po ng critical thinking sa isang tao. Number one is it expands and deepens our world view. Okay? Ngayon, pag sinabi po nating world view o pananaw, ito po yung mga perception or interpretations po natin ng mga bagay, ng mga experience natin sa buhay in order to make sense out of it. Yan po ang ibig sabihin ng world view. Okay? Ngayon, kung meron tayong critical thinking mindset, ito ang unang nade-develop sa atin. Ine-expand, pinapalawak, at pinapalalim ang ating pananaw. Ngayon, marahil tatanong nyo, sir, ano po ba ang advantage ng may malawak o malalim na pananaw? Napakarami po ang advantage ng isang taong may malawak at may malalim na pananaw. Bakit? Kasi pag ikaw ay may malawak at malalim na pananaw tungkol sa mga bagay-bagay, tungkol sa issues, tungkol sa mga problema, tungkol sa mga pinag-uusapan, mas marami ka pong armas o maiaambag sa diskusyon. Yun ang ibig. Kaysa yung background information mo about a particular problem ay kulang. Therefore, ang
ang mangyayari nga, limitado ka rin lang doon sa input or injection ng mga insights and ideas mo. Okay? Ayun. Marahil tatanong nyo, sir, ano naman po ang epekto o negative effect ng may mga taong makitid at mababaw ang pananaw? Aba, napakarami po ang negative effect niyan kasi kung matitid at mababaw ang pananaw mo tungkol sa mga bagay-bagay experience, aba, ay Pero ito, ang magiging epekto niyan hanggang doon lang ang kaya mong maiambag sa diskusyon o sa talakayan o sa problema o sa issue. Okay? Ngayon, may advantage ba yung taong alam baka mamaya pagka inusisa niya, pagka pinalawak niya yung mga bigger picture tungkol sa isang problema o tungkol sa isang issue, may advantage ba ang isang tao pag binigyan focus niya yung mga bigger questions ng buhay, hindi katulad ng simpleng tanong like what, when, where, who. Napakasimpleng mga tanong po ito kasi madali pong sagutin ito Pero pag binigyang pansin mo yung mga questions such as why of things, yung purpose kung bakit nandiyan ang isang bagay o naganap ang event na iyan, aba, lalawak. Hindi mo ikinakahon ang sarili mo. Okay? So, ibig sabihin, pagka in-entertain mo yung mga bigger questions or because you want to see the bigger picture of the problem and the issue, then lalawak talaga. Gusto mong i-expand ang iyong pananaw tungkol sa mga bagay-bagay. So, yan po ang unang epekto po ng critical thinking. I hope naunawaan niyo po. Okay? Yes, higher order thinking. Tama po, it is teacher. Number 2 effect. It enables us to think outside the box. Okay, Maral, tatanong nyo. Ano po ba ay ibig sabihin ng, ano po ba ang assumption kasi pag ang isang bagay ay inilagay po natin sa kahon? Ang assumption nito ay meron pong limitasyon ng espasyo. Meron pong limitasyon ng galaw. Meron pong limitasyon ng kalayaan. At meron pong limitasyon ng kaisipan. Pag ikinahon natin ang isang bagay. Okay? So, yun po ang assumption ng pagkahon or inside the box. Okay? Walang creativity. Tama, Kiko. Ngayon, ano naman po ang buti ng isang taong who engages in thinking outside the box? Ito ay isang possibility. Tama, si Tito Freddy, walang kalayaan sa pag-iisip. So, ano ang buti ng thinking outside the box? Number 1, maaari natin makita sa labas ng box na ito, ng kukote natin na ito, yung problema na ito, na wala doon sa natatanggap natin mga insights and ideas na galing lamang kung saan natin nabasa, kung kanino nagmula, o kung saan man source natin. Okay? Yan ay isang posible na magaganap when we start to think outside the box. Okay? Number 2, when we think outside the box, meron posibilidad na meron pong available options or solutions to explore, or meron pa pong available pieces of the past to solve the puzzle. So, yun po ang buti ng isang taong thinking outside the box. Tama po, Tito Freddy, kung ano lang kasi yung nakasiksik sa isip at sa isipan natin, komportable po tayo
komportable po tayo eh. Pero when we start to think outside the box, meron po tayong mga ini-explore na kung saan itong mga bagong explored ideas or solution na ito ay alam mo yung yayanigin niya yung existing na isip at nalalaman natin na ay nako, marami pa pala akong dapat malaman tungkol sa event o sa problema na ito. So yan po ang pangalawang buti ng critical thinking. Okay? Maraming salamat sa mga input sa mga comments. Effect number 3, when we engage in critical thinking, we become sensitive to other ideas. Okay? Ano po ibig sabihin ng totoo yan, mahirap baliin ang cognitive bias. Tama si Blooming. Kasi doon ka komportable. So, when we become sensitive to others, when we become sensitive to other ideas, ay at least matatanggap po natin sa sarili natin na ang ating mga ideya o ating mga insights ay hindi lang yun yung nagmamatter sa isang diskusyon o sa issue resolution or sa problem solving. When we become sensitive to other ideas, it means to say that we show respect din naman doon sa mga insights and ideas, sa mga arguments at sa mga question ng mga kadiskusyon natin. Yun po ang ibig sabihin nun. Kasi kung ikaw po ay sensitive sa idea ng ibang tao, ibig sabihin, tanggap mo sa sarili mo po na wala kang monopolya o entitlement ng lahat ng opinion o lahat ng knowledge. Hindi ibig sabihin na lahat po ng sasabihin mo ay yun lang yung tama at yung opinion at insights ng iba ay wala ng kwenta. Yes, tama si Sarah. Dapat meron ka pa rin support system. Correct. Okay. Ngayon, pupunta na po tayo sa number 4 na effect ng critical thinking na if we start to accept the idea that we have no monopoly of knowledge. Ano ibig sabihin na kapag makikipag-diskusyon tayo, let us allow other insights and knowledge and truth and explanation. Why? Because we should not expect that when we start to talk or to discuss with others, we have the whole answer within us to give an answer to the problem or to solve the problem. Let's say the problem of abortion, the problem of capital punishment, the problem of poverty. Let us not expect that we have the monopoly of knowledge or solution to that problem. So, ibig sabihin, let us try to accept and welcome other solutions or other insights that may contribute to the whole and total answer to the problem that we're trying to resolve when we converse with others in TikTok. So yun po ang dapat attitude na isang critical thinker at nangyayari po sa kanya na nade-develop po niya dapat. And number 5 is that we become open-minded. We develop the attitude of open-mindedness and respect towards others. Bakit po? Kasi pag sinabing open-minded ka, hindi po tayo nagka-cancel out agad o hindi po tayo instantly nire-reject agad o hindi po instantly ini-invalidate po natin yung ideas o insights ng iba. O kaya hindi po nakikipagtalo agad. Tama si Kiko Matsing. Tama. Why? Kasi pag nakipagdiskusyon na tayo, sa totoo lang po we don't have the entitlement
or the monopoly to the whole truth. Bakit po? Kasi ang lahat naman natin na sinishare na ideas, puro grain of truth. Alam niyo po ba ang grain of truth? Ito po ay butil lamang. Butil po. Wala pong pwedeng makapagsabi na the moment na magsalita na siya, boom! Siya na. Siya na ang magsasabi ng buong katotohanan. Ay, hindi po, puro grain of truth lang po ang naiaambag natin sa diskusyon po. Why? Bakit kasi we have to accept na our perception, our comprehension, or our understanding of things, events, and problems ay hindi po full to the extent na alam na po natin ang ins and outs ng isang problema o ang isang issue na pinag-uusapan pag the moment na nagdi-discuss po tayo. Wala po. Tama. So, sana kung nakikita nyo ang sarili nyo rito and you want to improve at gusto nyo maging productive at makita nyo na kayo ay tuloy-tuloy pa rin sa old paradigm or technique nyo ng pakikipag-diskusyon, edi mag-self-reflection kayo, evaluate nyo sarili. Ano ba ito? Am I just wasting my time here on TikTok? Na kung saan parang wala naman nakikinig at sunod. Wala naman akong parang walang nakukonvince sa sinasabi ko sa mga ideas ko. Maybe baka it's a point of reflection na meron tayong dapat pinabaguhin sa ating mga mindset of the way how we how we treat others in a discussion po. So, to whom it may concern po ito kasi kung ito man ay pagmamalasakit sa kagustuhan kong ma-improve tayong lahat ito, then so be it. Be open po. Okay, kung ayaw nyo naman, it's your freedom. Okay? Ngayon, pupunta naman po tayo dito sa mga barriers. Ito na. Check yourself. Tama sabi ni Tito Freddy. Check yourself. Ito na yung mga barriers. So, ito na yung mga balakid kung bakit ang tao ayaw niya maging critical thinker. Pansinin niyo po, ha? Number 1. Okay? One barrier is, pag ang taong ito ay egocentric thinker ka, ibig sabihin ayaw mo maging critical thinker. Ngayon, tatanong natin, Sir, pwede po ba pakipaliwanag nyo ang ibig sabihin ng egocentric thinker? Sino po ba ito? Okay. Ang isang egocentric thinker po ay, ito yung mga tao na ang tingin nila sa kanilang mga ideya ay superior. Alam niyo yung superior, okay? Doon sa mga kausap nila. At para sa kanila, it is their ideas only that matters to them. Okay? Yan yung mga egocentric na thinker. Ano ang tendency ng mga egocentric thinker? Ito madalas yung mapaghusga, piniprejudge nila, binibelittle nila, kina-cancel out nila yung kausap nila. Ob ka naman wala ka namang alam mali ka naman So yan yung mga taong egocentric thinker at iyan ang number 1 na balakid kung bakit ang isang taong ito ay hindi natin siya masabing critical thinker. So hindi productive yung mga ganitong uri ng kaisipan sa pakikipagdiskusyon, pakikipagdebate o pakikipag-engage ng tungkol sa mga issues and problems. Okay? Take note po, egocentric thinker. Number 2, barrier po ay itong taong ito ay sociocentric thinker. Ano naman po ang ibig sabihin ng sociocentric
thinker. Okay? Ito po naman ay, ang taong ito ay, ang tinitignan lang niya ay yung mga ideas, yung doktrina, yung kaisipan ng kanyang kagrupo, ay siya yung superior kaysa doon sa ibang grupo. Okay? Ibig sabihin na sila lang yung tama. Okay. Naririnig nyo po ito sa mga ibang kubol, iba-ibang kubol na ang pag-iisip nila mali. Okay? Tapos na dinedevelop ng mga grupong ito yung tinatawag na confirmation bias, na pag nagsalita na yung kapwa nila at saka kubol nila, tama ka dyan, sister. Tama ka dyan, brother. Ayan. Kasi ang nade-develop po sa kanila ay group bias o group think. Okay? Marami pong ganyan dito. Uy, tama kami, mali kayo. Okay? O kaya kami lang maliligtas, kayo hindi. Alam mo yung mga ganun. O, kami lang mga Christian worldview ang tama. Ibang worldview mali. Okay? Na yung aming means of method of justification, yun lang ang tama. Yung mga method of justification, walang kwenta yan. Absurd yan. Ayan. Yun ito ang tawag na sociocentric thinker. They engage in group biases. Okay? I hope, hindi ako sumisikot Tito Fred. Hindi po kasi ito may concern kasi meron din mga apologista po dito, hindi lang Catholic, hindi lang iba-ibang grupo, marami po. Opo, may maraming ganyan po lengguwahe, Tito Freddy. Okay. Number 3 na barrier po, ito yung self-interested thinker. Ngayon, sino naman ang self-interested thinker? Ito yung mga tao na they as much as possible defend their ideas hanggang ipagpipilitan po nila yan. Kahit na ang tingin ng mga iba sa kanilang idea ay mali na at wala na sa hulog. Kasi iyang mga ideas at doktrina nila at sa kanilang pangunawa ininculcate po kasi sa kanila yan Okay? Ng kanilang mga ngaral, ng kanilang mga pastor, ng kanilang mga teacher, at etc. ng kanilang mga gurus. Okay? So sa mga tuwid, kung ikaw ay self-interested thinker, wala kang binibigyan focus kundi yung interest mo, interest ng kagrupo mo, yung posisyon o doktrina mo, at yung posisyon at doktrina ng kagrupo mo, wala kang pakialam doon sa interest at posisyon o doktrina ng ibang tao. Hindi mo bibigyan ng focus yun. Okay? Basta para sa'yo. Yun lamang doktrina mo ang para sa'yo, yun tama. Okay? Ganun po ang ibig sabihin ng self-interested thinker. Okay? Pang-apat na barrier o balakid kung bakit ang isang tao ay ayaw niya maging critical thinker. Ito po yung mga wishful thinker na mga tao o kaya yung tinatawag namin sa psychology na na self-fulfilling thinker o self-fulfilling prophecy na mga thinker. Sino po ang mga ito? Ito po yung mga tao na ang paniniwala nila na ang kanilang doktrina, ang kanilang pananaw, ang kanilang metodolohiya, ang kanilang mga rason ay tama. Hindi sapagkat ito ay mayroon matibay na pruweba or ebidensya o reasoning o proof. Bagkus, ito ay paniniwala nila na fulfill sa kanilang mga doktrina, sa kanilang mga kaisipan at sa kanilang grupo o sa kanilang reliyon. Kaya nga meron kayong makikita dito sa TikTok,
ay sa amin lang natupad yung hula, okay? Ay sa kami lang ang nagsasabi ng katotohanan, yung iba dyan mali. Kami lang ang tunay na iglesia, yung iba wala. So makikita nyo po dito na yung mga wishful or self-fulfilling thinker ay yan po isa sa mga balakid kung bakit isang taong ito ay hindi magiging critical thinker. And number 5, ito po yung mga stereotype thinker. Ano po naman ang mga stereotype thinker? Ito madalas yung mga tao na they are making fun of hasty generalization kaagad. Nag-engage sila ng hasty generalization na nilalahat nila. Pag meron silang na-obserba na mali ng ibang doktrina o ibang tao sa isang church, sasabihin, lahat ng Katoliko ay aral demonyo. Kita mo yun? Okay? O kaya, lahat ng mga theist ay mga ob-ob. Okay? Kasi delusional. Okay? On the other end, sabihin na, lahat ng mga atheists ay immoral. Okay? Yun yung mga taong nag-i-stereotype kasi they are making fond of making hasty generalizations po. Okay, self-proclaiming po sila. Correct. Yan ang ibig sabihin ng stereotype thinker. Ngayon, kung nakikita nyo po ito sa sarili nyo na egocentric thinker ka, sociocentric thinker, ang mahalaga lang yung grupo mo, self-interested thinker, pinaglalaban mo lang yung idea mo, wishful thinker, paniniwala mo sa inyo natupad yung tunay at kayo lang, at yung stereotype thinker nagbibigay ka ng generalization kaagad na may nakita ka lang na ibang tao nilalahat mo na lahat. Okay? So, yan po ang mga kadahilanan kung bakit po na maraming tao na ayaw maging critical thinker po. Ngayon, kung na-observe mo po ito sa iyong sarili at yan ang way of thinking nyo, yan yung pagrarason nyo, yung pananaw nyo sa buhay, tapos nakikipag-engage kayo araw-araw, binubuksan nyo araw-araw yung platform nyo, at makikipag-diskusyon kayo sa kanila, ay hindi po magkaroon ng produktibong usapan kung ano man ang issue o problem o doktrina po na pag-uusapan nyo po. Okay? And I hope na maunawaan po natin ito. Okay? Hindi ko po pinatatamaan specifically ang isang tao o ibang grupo. Okay? Pupunta na po tayo yung pinaka-last po. Ito naman po yung mga aktibidades na kailangan gawin natin upang ma-develop ang critical thinking skills ng natin. Okay. Okay. Nakikita nyo po ba yung kuwan? Basa naman po ba isolation? Okay, basa naman po ba yung PowerPoint? Okay, sige. Salamat po. Ngayon pag-usapan po natin. Ano yung mga napakahalagang o major activities na ginagawa sa critical thinking subject ng mga estudyante? Number 1, when we engage in critical thinking, itong unang ginagawa natin, we dissect and analyze. Okay? Pag sinabing, alam niyo naman, nung kayo ay nasa subject nyo na biology, okay? O zoology, di ba nagda-dissect po kayo ng bullfrog o kaya ng daga, okay?
Yan po ang ginagawa sa critical thinking. We dissect o we analyze. Kasi when we engage in analysis po, ay pinag-iwa-hiwalay po namin yung mga partes doon sa buo. Halimbawa, sa makina po, para mapag-aralan bakit tumakbo ang buong makina. Dahil meron siyang mga small parts na ikakabit doon sa makina kung bakit tumakbo ang makina. Ngayon, tatanong nyo, bakit mahalaga na malaman natin, pag-aralan at unawain yung mga maliliit na bahagi ng isang buong makina? Mahalaga po yun para sa ganun, magkaroon tayo ng buong kaunawaan kung bakit nga po ba tumatakbo ang makinang to. Same way, sa analogy na yan, pag tayo ay nag-aanalisa, okay, ang ginagawa natin ay binibigyan po natin ng kahulugan, ng meaning, bawat termino o konsepto na ginagamit natin sa paglalahad ng ating mga pangungusap, na kung saan yung mga pangungusap na binibigkas natin, ito yung mga expression ng mga ideas o insights or opinion po natin. Ngayon, tatanong nyo, mahalaga, ano po ba ang pangungusap? What is a sentence? Hindi po ba sa basic English na ang basic component or building blocks ng sentence ay walang iba po kundi yung terms and concepts? Yan po yung mga building blocks, yan po yung mga maliliit na bahagi na kailangan maunawaan natin para sa ganon magkaroon tayo ng buong kaunawaan o link o relationship ng mga terms at saka konsepto na ito sa pagbuo natin ng pangungusap na siyang expression ng ating mga ideas or insights po. Okay? So, yan po ang ginagawa namin sa critical thinking. Yung iba kasi po dito, pag nakikipag-engage na sa dialogue, pansin nyo po obserbahan nyo rin po sila. Hindi sila nag-a-analyze muna tungkol sa problema. Ayaw, pupunta ka agad sila sa solusyon. Pansin nyo, sinosolusyonan nila agad yung problema. At hindi po namin ginagawa yan sa critical thinking. Yung sosolusyonan na, ang take ko dyan ay ganito. Ang solusyon ko dyan ay ganito. Hindi po. Kasi ang first step po namin ay ina-analyze po muna namin yung problema, yung issue. So, yan yung number 1 na ginagawa sa critical thinking. Number 2 po, we're going to establish facts and causes. Ngayon, bakit napakahalaga po ang facts surrounding an event or facts surrounding a particular problem or facts surrounding a particular issue? Napakahalaga po niya. Halimbawa, meron pong isang nagreklamo na na-R siya. Okay? Ngayon pinatawag siya ng judge. O sige nga, isalaysay mo nga ang mga facts o mga pangyayari. Okay. Ang sabi ng na-R ay kasi po, judge, tinutukan po ako kaya hinayaan ko na lang po. Mukhang naguluhan ang judge kasi tinutukan. Bakit? Tanong ng judge, bakit hindi ka pumalag? Tapos ang sagot ng na-R malaki po masyado ang kanyang sandata. Nagtanong uli yung judge kung ano yung bang sinasabi niyang sandata. So, mukhang para sa judge, ano kaya ibig sabihin nito ng sandata? Yung pala, ibang sandata pala ang ang ibig niyang sabihin, hindi
hindi pala sandata na nakamamatay yung tinutok sa kanya. Kaya kulang-kulang ng facts yung nag-aakusa ng rape. Kaya ang nangyari, dismiss ang kaso. Kasi ang nangyari, gusto pala niya. Lyrica. Gusto pala niya yung sandata na yun. Kaya hinayaan niya kasi ayun, so napakahalaga po na i-establish natin ang facts of the case surrounding a particular event, problem, or issue. Need po, gaano po kahalaga ang root cause analysis? Napakahalaga po. At yan po hindi ginagawa ng mga taong nakikipagdiskusyon dito. Madalas, ang kanilang binibigkas na dahilan ay mga paimbabaw na dahilan na hindi naman po tinutumbok yung ugat, yung root cause ng problema kung bakit itong taong ito gumawa nito, kung bakit meron ganitong problema sa ating society. Halimbawa, isang tao nagsabi na ang pangunahing dahilan daw ng kawalan ng trabaho ay dahil ang pangunahing dahilan daw ng kahirapan sa ating society o lipunan ay dahil sa kawalan ng trabaho. Tanong, marahil tatanong, ito po ba talaga yung pinaka-root cause ng kahirapan? Yung kawalan lang ng trabaho? O baka may mas malalim pa yung pinakaugat na dahilan kung bakit naghihirap ang mga Pilipino. Okay? Another thing, ginagawa ito ng gobyerno po natin, yung tinatawag na analysis paralysis, na pagka meron sakuna na naganap, halimbawa baha o kaya lindol, pansin nyo po, na saka pala nag-a-analyze ang gobyerno pag meron ng nasawata, may nasira na, may lumubog na, may nalunod na. Saka palang mag-aanalisa. At madalas, ang tawag po namin nito ay tinatawag na analysis paralysis. Dahil na-paralysa, saka palang mag-a-analyze. Kaya pansin nyo, yung solusyon na binibigay nila doon sa naparalisang sistema o order ay palliative solution o pansamantala. Pansamantala. O isang problema o marahil itatanong nyo, bakit nga po ba na hindi maayos-ayos ang flood problem sa ating syudad? Dahil nga ba dito sa mga flood control projects ng gobyerno? Yun po ba talaga ang dahilan? Hindi po kaya isang dahilan din ay yung mga pagtatapon ng mga basura ng mga tao? Iyan po ang dapat isaalang-alang natin na tinatawag na root cause analysis. Okay? Establishing facts behind a particular problem. Ngayon, number 3. Ito yung pangatlong activity in order to develop our critical thinking. We need to establish sequential relationship. Ano po ang ibig sabihin ng sequential relationship? Ito po yung pag-uugnay-ugnay po ng mga pangyayari. Okay? Halimbawa, pangyayaring A, B, C, D. Okay? Itong mga A, B, C, D na effects ay dapat alamin natin na magkakaugnay ang mga bagay na ito kung bakit naganap ang isang bagay. So meron po tinatawag na sequence of events. Kaya nga, halimbawa kung ang problema ay ang problema ng droga sa Pilipinas. Okay? Ngayon, marahil tatanong nyo, madalas kasi sa nakikita ko pag didiskusyon sa TikTok, ang binibigyan na lang nila ng focus ay yung gumagamit ng droga.
Okay? At saka yung nagtutulak ng droga. So yung sequence A and B, yun lang ang nakikita nilang sequence. Pero hindi po nila nabibigyan ng pansin yung nagmamanufacture ng droga. Hindi po nila binibigyan ng diin yung mga ulo o organisasyon o sindikato behind the manufacturing ng droga. Hindi nila So, ang nangyayari, yung sequential relationship ng lahat ng epekto ay meron pong bearing yan kung bakit ang problema na ito ay naganap. Yun po ang ibig sabihin ng established sequential relationship. Okay? And number 4, tatapos na po, isa na lang, okay? Is when we engage in critical thinking, we are going to explore relevant options or relevant solutions. Bakit importante po yung i-explore natin yung relevant options para ma-solve ang isang issue o ang isang problema? Why? Kasi madalas po kasi pag ang isang tao o ang isang gobyerno, yung kanilang mga decisions po tungkol sa ating problema ay drastic. Kaya pansin nyo, yung war on drug ng dating Pangulong Duterte is a drastic measure. Pero ang tanong, was it carefully deliberated yung pros and cons nitong drastic measure na ito? Yun ang problema. Wala na opsyon na not necessarily para maraming madamay na inosente o patayan. Yan yung mga hindi na i-deliberate. Pero hindi po ba pwedeng mag-war on drugs not necessarily i-violate yung mga human rights ng mga inosente kahit nung mga inaakusahan pa lang. Kasi meron tayong tinatawag na rights of the criminals. So, yun yung mga relevant options na dapat bigyan natin ng diin din na i-open po natin para sa pag-resolve ng problema o ng issue tungkol sa ating lipunan. Okay? And the last one po is yung tinatawag na we are going to determine the implications and complications of our reasoning or our yung tinatawag na thinking. Bakit importante po ang implication? Pag sinabing implication, ito po yung maaring magiging epekto kung ang isang tao ay nagumpisang magdesisyon o take action sa kanyang mga decision. Okay? Ito po ay tinatawag na implication. Ngayon, kung ang tao po ay nagrason, okay, nagbigay ng conclusion o nagbigay ng kanyang idea, ay kailangan unawain niya kung ano ang implikasyon po nitong kanyang mga conclusions po. Kasi kung hindi po niya unawain ang implikasyon ng kanyang mga solusyon, ng kanyang mga conclusions, yung kanyang mga deductions, ay maaari pong mauwi ito sa komplikasyon. Ano po ibig sabihin ng complication? Ang complication po, it will lead to a bigger and more problems. And if this lead to more bigger and more problems, it needs or it requires more solution or it requires more confusion. Why? Kasi hindi mo pa nga na-solve yung isang problema na dapat kinaharap mo ay nagkaroon ng komplikasyon, na-overwhelm ka, na-overload ka. Kaya nangyayari, nagkaroon ng komplikasyon. So ganyan din po when we engage in critical thinking, we have to be aware doon sa implication ng ating mga conclusions. Ano ang bearing yan? Kasi baka may bearing yan sa'yo
at saka sa ibang pananaw ng ibang tao, ay magkakaroon ng complications yan. Okay? So, komplikasyon, wala kayong kinaiba sa isip. Okay. So, dito po nagtatapos ng aking lecture on part 2. Isa-summarize ko lamang po, okay, para maunawaan natin na ang una sa diniscuss ko kanina ay yung effects po ng critical thinking, na we expand our worldview, we start to think outside the box, we try to recognize the ideas at face value, we try to accept na we have no monopoly of knowledge. Yan lang naman po ang diniscuss natin tungkol sa effects ng critical thinking. Number 2, we started discussing yung mga barriers o maaaring balakid kung bakit ang isang tao ay ayaw niya maging critical thinker. Number 1, yung egocentric thinker, yung sociocentric, yung grupo lang niya ang kinabibilangan ang tama, yung self-interested thinker, yung self-serving bias thinker, at yung stereotype thinker na mahilig mag-generalize. Okay? And last one, ito yung mga activities po na mahalagang activities para ma-develop po ang ating critical thinking mind. Number 1, we need to engage in comparing and contrasting or dissecting parts. We call it the analysis. Okay? Next, we need to engage in causal or sequential relationship about our ideas and insights. Next, we have to establish facts and causes surrounding a particular issue or problem. And the last one, we need to understand the implications of our reasonings, our premises, our conclusions, and our deductions. Okay? So, kung hindi mo unawain ang implications yan at saka complications ng iyong doktrina, ang iyong mga tinatanggap na ideas mula sa mga ibang tao, therefore, you cannot develop your critical thinking. Kasi tanggap mo na lang, ay tama siya, tama sinasabi na. Hindi, kailangan maging critical thinker tayo. Hindi po masama ang to criticize your own kung ano ang nile-lecture sa inyo. Kung halimbawa, isa kang apologist, okay? Tapos ito yung inihahain sa yung method or way of thinking. Okay? Kailangan i-assess mo yan, i-evaluate mo yan. At huwag kang matakot na hanapan ng flows and yan, yung mga loopholes, yung mga ideas na binibitawan sa iyo. Yan ang isang mark ng critical thinker na tao. May independence siya. Okay? So, bilang conclusion po, mga kapatid, ay number 1, to be critical thinker is a skill, gaya ng sinabi ko noon. At since ito po ay isang skill, kailangan it requires openness ng attitude sa atin to change for the better, hindi for the worse. Ngayon, kung sa tingin nyo ay kontento na po kayo sa style nyo na po yan, sa paradigm nyo na po yan, okay lang po. Okay? Yeah. Pero kung gusto nyo ma-develop pa kayo ng quantity, nasa sa inyo po. Okay? Next, to be critical thinker is a skill that requires discipline on our part. And the last one, to be a critical thinker is a skill that has lots of benefits. Okay? So, hanggang dito na lang po, and maraming salamat po sa pakikinig nyo sa akin. And next meeting po I'm going to start discussing about the subject matter of critical thinking, which is argument po.
Thank you very much po sa inyong pakikinig and sana naman po at meron kayong kahit paano na natutunan po dito sa lecture po nito. Okay? Thank you very much po. Hindi na po ako makakapag-paakyat po kasi ang purpose lang naman po ito ay lecture. Ngayon, if you have some questions later on, magla-live po uli ako. And then, saka po natin i-discuss kung meron po kayong mga insights na ibibigay pa po. Maraming salamat po and sana at let us grow na sa ating attitude, sa ating behavior, lalo na kung apologist tayo o evangelist po tayo. Gusto natin maging productive o makasaysayan yung ginagawa natin araw-araw na yun nga na wala naman pong mawala kung i-apply po natin tong mga attitude po na ito. Wala po. Makikita nyo sa sarili nyo. Wala po. Maraming mga tao Makikita nyo sa sarili nyo. makukonvince nyo ng mga arguments nyo and reasoning nyo na maghahanga po sa inyo sa mga ideas. Okay? Thank you very much po. Good night po. Thank you very much. Thank you po. Mag-e-end na po ako. Maraming salamat po sa oras nyo, ha? By next week po, abangan nyo po yung what is an argument and why do people argue, okay? What is the nature of argument, and what is debate and why do people debate? Ano ba talaga ang debate? Okay? And what is proof? Is proof the same as evidence? Or is proving the same as giving evidence? Marami po kasing nalilito dyan eh. Siyempre sa disiplina ko po, tinuturo ko po yung mga bagay na yan. And I hope pasok ko po uli kayo sa classroom ko. And free naman po ito. This is just my parang pinaka-mission ko na rin po ito bilang isang retirado na magbigay ng lecture na hindi nyo madalas na-encounter dito sa platform po na ito. Okay? Salamat po. Okay, Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Akyat guys. Feel like filling up my book to leave a message out now. Saying I'm not doing anything. Not Good evening. Pabot nga ng rosary ko, Yap.
Maring kayo, hindi ako makakapagbigay ng link because it's private live. Pero kayo yata guys, Christine, Ken, or Alter, share nyo nga yung live dun sa GC natin. Ako hindi ako mapag-share kasi naka-private live ako. O, di ba? Di ma-share? Kasi nga private live siya. Nothing at all. Oo, kasi ito ay private live. Ibig sabihin, yung mga friends ko lang sa TikTok account na to ang makakakita ng live na ito. So, ayun. So, nandito na ang ating lead na si Christine at nandito na rin ang ating response na si Altar Girl. At nandito na rin ang ating magbabasa ng intention na si Ken San Jose. Yung cantor na lang natin na si Foggy ang wala. Asan na? Hi, Emong. Parang busy pa yata sa ibang live si Foggy Hala, sino mag-shut up my mouth? Ako? Shut up ako? Charot. Sino kaaway mo dyan? Hala. Ayan si Bradjay.